Hello once again mga kaibigan ko, mga engineers dyan, mga licensed electricians. At kahit hindi licensed, you can join with us here sa isi-share kong bagong topic sa inyo on how to calculate and size the conductor and the OCPD of the window type aircon unit based on its nameplate motor specification. Okay, let's go to the next slide. Ang aircon natin ay meron itong multiple motors. Ano ibig sabihin ng multiple motors? Meron siyang compressor na siyang nag-compress ng hot from cold, no? Cold, ilalabas niya, tayo i-compress niyan sa hot, then ilalabas niya. Then itong ating fan motor na ito na may blower dito, ay siya naman yung mag-a-act as a condenser na ipapasok niya doon ang ng aircon para lumamig ito sa ating loob ng bahay. Kaya may dalawa tayong i-calculate na motors dito, isang compressor at saka isang fan motor. Alright? Ito yung reference na gagamitin natin dyan sa ating calculation. Meron tayong 440 3.2 yung application and selection ng ating minimum and maximum sizing ng OCPD na gagamitan natin siya ng 175 minimum at 225% na maximum. Magkaiba yan sa mga induction motor ng mga squirrel cage. Ginagamitan natin yan, mga yan ay mga 250 or 300 pag mga NTD siya. Or depende, medyo tumataas pa yan, minsan 800. So dito tayo magbabase sa ating calculation sa 175 to 225 sa mga aircon. Ito pa yung isang reference na natin sa ating calculation. Ibabase, ito yung 440.4.3 yung motor compressor. Meron tayong additional motor dito. So itong pag-aanay natin dito, we have to focus on this na plus 25% of the ICE motor of the motor compressor rating in the group. So mamaya maano natin yan sa calculation. Okay, ito pa yung pagbabasehan naman natin sa ating pag-size ng conductor. Nakabase tayo rito sa 75 degree column. Hindi tayo magbabase dyan sa 60 degree column. Ito ay mga small conductors. Okay? Yan yung tinatawag na small conductors. Ito mga small conductors yan. Ang sa mga motor natin, lahat ng mga motor ay nakabase yan o naka-default yan sa 75 degree column ng ating table na ito. 310.2.6 B16. Lagi yan. Naka-default yan. Yan ang rule of thumb dyan. Lahat ng motor ay naka-base dyan. Okay? Mamaya natin sa computation yan. Ito naman yung nakaanoy natin. Ito naman yung reference natin sa mga fuse or fixed strip breakers na tinatawag natin. Diyan tayo magbabase ng ating mga sa calculation natin. Ito yung mga may available sa market. Yan ang pagbabasehan natin sa ating calculation and reference mamaya. Okay? Okay, let's go to the calculation here. So kung makikita natin, kakalculate natin yung MCA, yung minimum circuit ampacity, na kung saan ay doon natin kukunin yung conductor size ng ating aircon. Kung ilan ba yan? Base sa PEC table. So ang MCA natin ay meron tayong RLA dito. Yung RLA ng rated load ampere ng compressor natin. Times 125% na yung pinagbase natin na 25% plus the highest motor load. Base dito sa PEC 440.34. At plus yung motor load ng fan motor natin. So ang may lumalabas dyan ay meron tayong makukuhang 29.4. Hindi natin pwedeng ano to sa 30 kasi 0.4 yan. So dapat mo kung yan ay above 0.5, pwede natin siyang i-convert o ano sa 30. Pero ngayon ay 29 lang siya.
Okay, ang size of contactor based on 3 point in the 2.675 natin doon sa table natin kanina ay magagamitan natin siya ng dalawang 5.5 mm squared with a maximum opacity of 35 amperes base doon sa table na 310.2.6 B16 75 degrees C. Okay? So, ang isa pa dito, ayun ang size natin ng wire ng aircon. Ang size naman ng minimum OCPD ng aircon, ganun din, meron siyang RLA na compressor, pero ita-times natin sa 175, which is based on this 440.3.2. Okay, so plus the FLA ng fan motor na 1.8. So, pag iti-times natin yan, ay may lalabas dyan 39.8. Bakit naging 40 yan? Inano na, round off natin sa 40 yan kasi yung 0.8 ay above 0.5. So, itong gagamitin natin. So, base dun sa atin na 240.6, 241.6, itong 40 na ito ay meron siyang standard na 40 din. Doon sa PEC 240 1.6. So, iyan ang gagamitin natin kasi hindi tayo pwedeng tumaas dyan sa 40 because magbabiolate tayo sa maximum 175% na kinalculate natin na sinasabi ng PEC. So, pwede tayong mag-40 dyan, yan exact 175, or pwede kang bumaba pa rin, pero hindi ka pwedeng tumaas na 45 ang gagamitin mo para hindi tayo mag-violate. Alright? So, ito pang isa, yun yung minimum. Minimum yan ha. Kung magti-trip dyan sa minimum, punta tayo dito sa maximum na 225% ang gagamitin natin. So, meron tayong makukuha dyan na 52 amperes. Dahil in-round off natin, dahil itong 0.5 ay mataas siya, 0.5 na siya. So, ang magagamit natin dyan ay hindi ka pwedeng tumaas dito sa 52. Ang next standard value niya sa PEC 440 1.6 ay 50 80 ACR2 PCB. So, yan ang pinaka-maximum na gagamitin natin dyan sa ating aircon. Dyan tayo lagi magbe-base kasi dyan ang kadalasan dyan ang hindi nagtitrip ang ating mga aircon. Okay? Kaysa dun sa 175. Okay, mamaya bakit sinasabi ko yan? Tingnan natin sa next slide. Okay, ito yung enlarged picture ng ating aircon at natapos na natin sa calculation. So, kung ating makikita, meron dito 29.4. Yun yung MCA natin na nakuha. Okay, nakita niyan sa ating 29.4. Ginawa ko nga lang 29 na lang yan so nakikita niyan. So 29.4. Pero ginamitan ko lang sa 29. Pero tama dun sa nameplate ng motor natin, ang calculation natin. So ito namang OCPD na maximum ay 50 amperes. Hindi tayo tumama din tayo dun sa 50 amperes. Wala siyang nakalagay dito na minimum OCPD. Hindi niya nakalagay. Ang maximum fuse or OCPD niya lang ang kanyang nilagay dito sa nameplate. So kung babasahin natin sa calculation natin, ito yung natin, tama yung natin. Ito 5080. So lahat ng ating mga specs sa ating aircon ay dapat sundin natin itong manufacturer specs. Wala dapat hindi dapat natin ibaliwala ito dahil ito ang susundin natin kapag tayo ay nag-install ng aircon. Yan ang manufacturer specifications sa nameplate motor. Okay? Ngayon may last akong magtatanong kayo bakit 5080? Hindi ba napakataas yan? Sa 5.5 na conductor size? Paano naman yan? Hindi masusunog yan pag gagamitin mo ng 5080. Yan po ang diyan ay meron tripping curve ang ating mga
circuit breakers. May time, okay, meron siyang tinatawag na time at saka yung current dito. Okay, and tripping par yan, kadalasan yan, meron siyang tinatawag na starting, yung inrush current. So, yung inrush current niya ay mga 2 seconds lang yan, 2-3 seconds siguro. Magmula rito hanggang dito, okay, ito yung 225% mo, dito pala, nandito yan sa labas ng iyong tripping card. Ito yan siya, tataas siya sa una, mga seconds, tapos mag-ano siya, mag-stabilize siya hanggat sa tuluyan sa mag-stabilize doon. Pag ang 225% mo ay nandito lang siya sa labas ng ano mo, hindi pa siya dumating dito sa loob ng confinement ng area ng tripping card, ay iyan ang tamang gamitin natin na 225%. Pero pag yan ay 125 at nag-trip yan, ibig sabihin, nasa loob na siya ng tripping time and carb ano natin, sa carb tripping current niya. So, dito tayo mag-ano lagi sa 225 hanggat maaari. Yan yung dahilan kung bakit 50-80 mataas kaysa 5.5. Weird. Pero, yan talaga ang size niya na PEC compliant siya or NEC compliant. Okay? Okay, keep safe always guys. Thank you. Bye.